of the nation. Sinalakay ng NBI Special Task Group ang 7 bahay sa San Pedro, Laguna na nagsisilbi umanong drug den. 31 ang arestado. 28 sa kanila nagpositibo sa drug test. Kabilang ang isang senior citizen na umaming kababatak lang. Gumagamit po kayo? Opo, ginamit po. Kailan po kayo huling gumamit? Kanina po, pag hindi po ako gumamit, sumumpong na yung sinus ko, nahihirapan na po akong huminga. Nakumpiskang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu. Pero sabi ng NBI, tawas ang laman ng ilan sa mga selyadong sachet na nakuha. Inihahalo raw ito para maparami ang ibinebenta. Nag-walk out sa inis si Senator Rodante Marcoleta sa gitna ng pagdinig sa Senado. Nangyari yan nang questionin niya ang Department of Energy sa trabaho nitong i-monitor ang presyo ng langis. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin sagot. Tanong ni Marcoleta, bakit hinayaan ng mga oil company na magtaas ang presyo kahit meron pa itong inventaryo ng murang langis? Punto ng DOE, ang taas presyo ay para sa pambili ng supply ng langis na mas mahal nang bibilhin ngayon sa mga kumpanya sa world market. Naipapasa raw ito sa mga consumer dahil deregulated na ang oil industry ng bansa. Because, Mr. Chair, yung binenta kasi na yun will have to be replaced right after next week. So, kinolekta ho yung amount. So, ang nangyari, ang nag-finance ang taong bayan. Yes, it's really, Hindi, yung exactly. it's passed on to Yan na the nga consumers. There should be a point where the replacement cost should begin. Saan ba magsisimula? Mr. Chair, we're not saying that that is right in the business, the way it's But now you are not deregulated. Sa pagdinig, ginilahad ng mga oil company na may sapat pa naman silang inventaryo ng langis hanggang Abril at Mayo. Pero wala raw katiyakan ng mga susunod na importasyon. Patuloy raw ang hamon sa pagkuha ng krudo at mga finished product na langis, lalo't na hinto ang replenishment dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos sa nagaanap ang Pilipinas ng iba't ibang pagkukunan ng langis. Ayon sa Department of Energy, dumating na sa bansa ang unang shipment ng mahigit 22.5 million liters na diesel sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng gobyerno. Kinumpirma naman ng Malacanang ang lumabas na ulat na isang barko na may sakay na mahigit 70,000 barrels ng Russian crude oil ang dumating sa Pilipinas kahapon. Kung hindi stranded, naglakad ang maraming commuter sa Metro Manila sa unang araw ng nationwide transport strike. Pinag-aaralan naman ng gobyerno ang pag-arkila sa mga PUV driver at operator para matulungan sila at hindi rin mawala ng masasakyan ang mga commuter. May report mula kay Joseph Moro. Mula pagpasok kaninang umaga hanggang pag-uwi ngayong gabi, naging mandiligma sa lansangan ng maraming commuter. Sa Pasig, mapalalaki, babae o matanda, nakikipagsabayan makasakay lamang. Halos ganyan din ang sitwasyon sa Pasay. Ang ibang papasok ng trabaho kaninang umaga na late o kaya napilitan na maglakad. Wala po. Mula Pasig, naglakad lang po. Yun po dapat yung sasakyan ko. Sobrang nakakaiyak. Sinetext rin ako ng manager. Late na nga po ang aga ko pa dito tapos ganito po yung Then ito lang po yung alternate na nila. Preno muna kasi sa pamamasada ang ilang jeepney driver ngayong araw dahil sa transport strike. Ilan sa panawagan na mga transport group ay ibaba yung presyo ng produktong petrolyo at ipatupad sana yung binawi o kinansela na dagdag pisong pamasahe para sa mga tradisyonal na jeepney at 2 piso para sa mga modern jeep. Limos na lang, binawi nyo pa. Makihati naman kayo sa responsibilidad sa bigat ng presyo ng mga produktong petrolyo. Nanawagan din ng Manibela na silipin ang bentahan ng oil companies at gamitin na ang emergency powers para suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga inaangkat na petrolyo. Sa libreng sakay ng LGU, kumapit ang maraming commuter. Maghapon kayo nito hanggang
Hanggang gabi po, hanggang bukas din po. Maging sa probinsya, nakiisa sa nationwide transport strike ang ilang grupo. Malaki na ang problema ng transport sector dahil sa taas ng presyo ng krudo, kung saan na po nagbabawas ng biyahe ang ating mga pampublikong sasakyan, no? Tapos dadagdagan mo pa ng tigil pasada. So it does not help anybody. Ayon sa LTFRB, kahit na walang tigil pasada, kapansin-pansin na ang paghaba ng pila ng mga pasahero. Pinag-aaralan na rin daw ang dalawang klase ng service contracting. Sa ilalim ng unang modelo, libre ang pamasahe. Sigurado pa ang kita ng driver dahil di na sila sasalo sa pagpapakarga ng langis. Mas okay kasi ma'am kasi sigurado yung kita namin. Kahit walang pasahero ma'am, may kita pa rin kami. May arawan po kasi kami. Ang pangalawang modelo naman na pinapabura ng LTFRB, net service contracting. May babayaran dito ang mga pasahero pero discounted. Sisigil pa rin yung ating mga driver at operator at ang discounted price. Tapos dadagdagan ng ating gobyerno para di naman sila malugi. Kabilang ang Commonwealth at Ortigas sa pinag-aaralang ruta para riyan, pati ang mga secondary roads maging sa mga probinsya. Hihingi na ang LTFRB ng budget para sa service contracting, pati na ang dagdag na pondo para sa fuel subsidy. Pero kung drivers ang tatanungin, may ilan na mas gusto raw ang service contracting kaysa ayuda. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para makatulong daw sa pagtitipid ng enerhiya, pinaiksi ng ilang shopping mall ang kanilang operating hours. Ang SM Supermalls mula sa dating 10 a.m. na opening, magbubukas na ng 11 a.m. hanggang 9 p.m. Lunes hanggang Biyernes. 10 a.m. hanggang 9 p.m. naman kapag weekend. Ang Robinsons at Ayala Malls naman, 11 a.m. hanggang 9 p.m. din ang mall hours kapag weekdays. At 10 a.m. to 10 p.m. naman tuwing weekend. Epektibo ang adjusted mall hours sa mga nabanggit na mall sa March 30. Hindi tinanggap ng Iran ang 15-point proposal ng Amerika para wakasan ang giyera sa Middle East at sa halip ay naglatag ng sarili nilang kondisyon. Milya-milya man ang layo sa digmaan sa Middle East, ramdam na ramdam ito sa Pilipinas at mga kasamahan nating bansa sa Southeast Asia na may kanya-kanya ng pagtugon sa sitwasyon. May report si Marizo Mali. Sa Asya dinadala ang 80% ng langis na idinadaan sa Strait of Hormuz, batay sa datos ng International Energy Agency. Kaya kahit malayo sa Strait of Hormuz, damang-dama ng mga bansa sa Asya, gaya ng Pilipinas, ang bigat ng pagsasara nito bunsod ng giyera sa Middle East. Kanya-kanyang diskarte para di maparalisa. Tulad ng Sri Lanka na nagrarasyon na ng langis at ginawang public holiday ang Miyerkules sa government offices para makatipid. Sa Myanmar, bukod sa pagrarasyon, may mala number coding scheme na ipinatutupad para sa private at non-essential vehicles. Ang Vietnam at China parehong naghigpit sa pag-e-export ng langis. Sa Laos, nagpapatupad ng rotating schedule sa mga kawani ng gobyerno. Nagbibigay naman ng fuel subsidies ang ilang bansa tulad ng Malaysia at Indonesia. Ang Pilipinas naman ang unang bansa sa buong mundo na nagdeklara ng State of National Energy Emergency. Sa bisa nito, pwede nang magpatupad ng Fuel and Energy Allocation Plan tulad ng pagrarasyon ng petrolyo sa mga gasolinahan kung kinakailangan. Hanggat patuloy ang giyera sa Middle East, hindi tiyak kung hanggang kailan papasanin ng Asya ang kalbaryo ng oil crisis. Ilang beses sinabi ni US President Donald Trump na may dialogo na sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Trump, desperado ang Iran na magkaroon na ng kasunduan para matuldukan ang gulo. Pero takot daw ang Iranian officials na sabihin ito dahil sa pangamba na patayin sila. Nagpadala ang Amerika ng 15-point proposal sa Iran para matigil ang giyera. Kabilang dito ang paghinto ng Iran sa nuclear program nito at pagsuko ng kontrol sa Strait of Hormuz. Idinaan ang panukala sa Pakistan bilang intermediary. Pero ang Iran, itinatangsing nakikipagdialogo sila sa Amerika. Hindi rin ito tinanggap ang 15-point proposal ng US. Sa halip, naglatag ito ng sariling kondisyon. Dapat daw itigil na ng kanilang kalaban ang agresyon at iyaking di na mauulit ang giyera. Gusto rin ng Iran na kilalanin ang soberanya nito sa Strait of Hormuz. Humihingi rin ang Iran ng danyo sa pinsala ng giyera. Wala pang sagot si Trump sa mga kondisyon ng Iran. Pero binalaan niya ang Iran na maging seryoso sa pagkakaroon ng kasunduan bago mahuli ang lahat. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuelta ang House Committee on Justice sa pagkwestiyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatawag sa kanya sa pagdinig sa hinaharap niyang impeachment complaint.
sila po ang humiling na ganitong proseso ang gawin. Nung sinabi po ng Korte Suprema na dumaan sa Committee on Justice, na ibigay ang due process requirements sa respondent, which we are doing right now dahil yun po ang nilatag ng Korte Suprema, ngayon, nakapagtaka na kine-question din nila yon. Punto ni Congresswoman Isabel Zamora ng House Committee on Justice, sinusunod lang nila ang ruling ng Korte Suprema na bigyan ang bise ng due process na mismong ang kampo rin naman ng bise ang humiling. Matatanda ang kinatigan ng Korte ang bise ng igit nitong di siya nabigyan ng due process ng idiretso sa Senado ang articles of impeachment laban sa kanya noong nakaraang taon. Sinagot din ng mga kongresista ang pagsabi ng kampo ng bise na fishing expedition ang pagpapasampina ng komite ng ilang dokumento at testigo. Git ng komite, di naman sila naghahanap ng ibang ebidensya. Ang ipinasosampina lang daw nila ay yung mga nabanggit sa mga reklamo. Posibleng sa kalagitnaan pa ng Abril mararamdaman ng pinirmahang batas ng Pangulo na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na suspendihin o bawasan ng excise tax sa langis. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magiging epektibo ang batas matapos ang 15 araw mula sa pagkakalathala. Ang 15-day publication rule ay requirement sa anumang ipinapasang batas. Kahapon nilagdaan ng Pangulo ang nasabing batas. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na sa kanilang pagtataya, April 12 o 13 pa ang pinakamaagang pwedeng mag-issue ang Pangulo ng executive order para sa suspension o pagbawas ng excise tax sa langis. Sinegundahan ng China ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na ang Pilipinas at China na magkaroon ng joint oil and gas exploration kahit sa pinagtatanunang teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy na ang pagsasantabi sa mga hindi pagkakaunawaan at pagsulong ng joint development ang tamang daan para sa kapayapaan na pakikinabangan daw ng mga bansa sa rehiyon at mga mamamayan nito. Magkakaroon na raw ng malalimang pag-uusap para sa joint oil and gas development sa South China Sea at umusad na rin daw ang diskusyon. Hanggat ipinapakita raw ng Pilipinas ang katapatan nito sa pakikipag-usap, mananatili raw ang China na bukas sa dialogo at kooperasyon. Sagot dito ng Malacanang, hindi kailanman hindi naging sincero ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon. Kung ano man po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Bago ngayong gabi, muntik nang magkabanggaan ang barko ng Philippine Navy at barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa AFP Western Command o WESCOM, nangyari yan habang nagsasagawa ng routine maritime operation ang BRP Benguet kahapon. Nilapitan daw ito ng barko ng Chinese Navy pero nakaiwas ang BRP Benguet. Sabi ng WESCOM, ipagpapatuloy nito ang maritime operation sabay na nawagan sa PLA Navy na sumunod sa international rules para maiwasan ang disgrasya. Nagbabalik ang community pantry sa Quezon City na sinimulan noong pandemya. Yan ay para tulungan ng mga tsuper na pinadapa ng umaalagwang presyo ng petrolyo. Gaya noong pandemya, muli nitong nanawagan na magbigay ng ayon sa kakayahan at kubuha ng batay sa pangangailangan. May mga tumugon dyan at nag-iwan ng bigas, gulay, prutas at itlog. Meron ding nag-iwan ng pera. Nagpapasalamat naman ng mga tsuper na nakinabang sa community pantry. Heart Evangelista reunited sa dating ka-love team na si John Prats. Early 2000s nang magsama ang dalawa sa isang youth-oriented show. At kalaunay naging real-life couple. I'm Joe. I'm Nysa. Do you want to be best friends? Philippines represent. Tampok ang kulturang Pilipino sa pinakabagong DreamWorks animated film na Forgotten Island. Nagbigay boses sa mga karakter nito ang ilang may dugong Pinoy.
Sa panayam online ng GMA Integrated News, sinabi ni Liza Soberano at Grammy Award-winning film singer-songwriter na si Her kung gaano sila ka-proud na maging bahagi ng pelikula. We are so immensely proud. It has always been a dream of mine to be able to be part of a project that is uniquely Filipino and really accurately represents the Philippines on a global scale. It's pretty incredible. Like I'm so proud to be Filipino and Black, and Filipino culture is so unique, and like the fact that we touch on the folklore is amazing. You get to experience these creatures and these stories that we grew up on. Kasama rin sa voice actors ang ilan pang world-class Filipino talents na sina Lea Salonga, Manny Jacinto, Joe Coy at Dolly De Leon. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang babae ang itinalagang Archbishop of Canterbury ng Church of England. I solemnly commit myself before you to the service of the Church of England, the Anglican Communion, and the whole Church of Christ throughout the world. Si Sarah Mullally ang magiging bagong spiritual leader ng 85 million Anglicans sa buong mundo. Dinaluhan ng libo-libong bisita, kabilang sina Prince William at Princess Catherine, ang installment ceremony ni Archbishop Mullally na isang dating nurse at civil servant. Perfect score sa klase o perfect score sa love life? Instant kilig ang pagre-report sa klase ng isang estudyante sa Cebu dahil sa unexpected message na padala ni Babe. Puso na yan sa report ni Aubrey Carampel. Okay, class. We are Group 1 and we will be reporting about love. Ha? Ano raw? Ang seryoso sanang class report ni Jamaica na abala kasi ng isang chat. Ang chat head, may pa-I love you, babe. Tili ang tuloy ang klase sa mensahe na literal na scene zone ng lahat. At ang may-ari ng cellphone, panik malala ang mensahe. Prank lang pala ng isang kaklase. I love you na, naging bato pa. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.